Halina't tunghayan natin ang action revenge movie films na may pamagat na revenge. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng ganitong mga video, sana ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell, para lagi kang update sa mga bago ko pang mga video kagaya nito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Sa umpisa ng pelikula, pinapakitang bumaba sa helicopter ang magkasintahan na nagngangalang Richard at Jen. Nagpunta sila sa isang rest house sa gitna ng disyerto sa Morocco na pagmamay-ari ni Richard para sa kanilang romantic weekend getaway. Bago pa man umalis at magpaalam ang kanilang piloto ay may binigay ito kay Richard na isang maliit na plastic na may laman na isang kakaibang gamot. Pagpasok pa lang nila sa rest house ay hindi na nila napigilan ang isa't isa. Swerte mo naman, boy. Kinabukasan ng kumakain ng mansana si Jen ay nagulat siya nang may ibang tao sa harap niya. Agad namang niyang tinawag si Richard, at dito nalaman natin na mga kaibigan pala ito ni Richard at may usapan pala sila sa kanilang libangan na maghahunting, subalit mas maaga ng isang araw ang dating nila. Pinakilala ni Richard ang kanyang girlfriend sa kanyang kaibigan na sina Stan at Dimitri. Hindi maalis ang tingin ng dalawang ito kay Jen, halatang mga manyakol hahaha. Kinagabihan, ay nagparty-party silang apat. Habang kausap ni Stan si Jen, si Dimitri naman ay gumagamit pa talaga ng telescope at pinapanood si Jen kahit na nasa harap lang niya ito. Manyakol ka talaga, taba. Dito pinapakita na binigay ni Richard kay Jen ang isang maliit na plastic, na binigay sa kanya ng piloto at itinago ito ni Jen sa kanyang kwintas. Pagkatapos nilakasan niya ang tugtog sa lumabas at sumayaw, tuwang-tuwa naman yung dalawa syempre. Lumapit si Jen kay Richard at niyaya niya itong sumayaw, subalit tumanggi ito kaya si Stan na lang ang niyaya niya, agad naman itong tumayo at sumayaw kasama si Jen. Habang sinasayawan ni Jen si Stan para akitin si Richard, ay bigla naman itong tumayo at binuhat si Jen papasok sa rest house at alam na maglalaro na naman sila ng injection game. Bigla naman nalungkot ang dalawa dahil natapos ng maaga ang kanilang kasiyahan. Kinabukasan nalaman ni Jen na may pinuntahan si Richard kaya tatlo lang sila ngayon sa rest house. Medyo hindi komportable si Jen sa dalawa niyang kasama kaya nagstay na lang siya sa kanilang kwarto. At maya-maya pa habang nagbibihis si Jen ay hindi niya namamalayan na pinapanood na pala siya ni Stan na nakatayo sa may pintuan. Nagulat si Jen at nagmamadaling nagbihis. Nilapitan siya ni Stan at kinausap niya si Jen kung gusto siya nito. Agad naman sumagot si Jen at sinabing hindi niya ito gusto dahil hindi naman mga kagaya niya ang tipo nito. Subalit nagtanong ulit si Stan at sinabi niyang kung hindi siya nito gusto bakit siya nito inaakit sa pagsayaw nung gabi ng party. Nagsalita si Jen at sinabi na hindi naman daw siya ang kanyang inaakit kundi si Richard. Bigla naman nagalit si Stan at tinulak niya si Jen sa dingding na salamin at pinatalikod. Sisimulan na sana ni Stan ang kanyang binabalak nang bigla namang pumasok si Dimitri at natulala, subalit sinabihan siya ni Stan na umalis. Akala ni Jen ay tutulungan siya nito pero nagkakamali siya. Lumabas ito ng kwarto at pumunta sa sala. Naririnig niya na sumisigaw si Jen kaya nilakasan niya ang volume ng TV at saka naligo. Grabe ka, boy, wala kang awa. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Richard. Nagulat siya sa dalawa dahil kakaiba ang mga kilos nito. Kinausap siya ni Stan at sinabing may maliit na problema daw si Jen. Maliit na problema daw. Agad naman pumasok sa kwarto si Richard at kinausap si Jen. Umiiyak ito kaya nalaman agad ni Richard ang nangyari. Agad siyang lumabas ng kwarto para kausapin ang dalawa. Maya-maya pa ay bumalik si Richard sa kwarto at kinausap si Jen. Inalok niya ito ng cheque na nagkakahalaga ng malaking pera, para kalimutan nito ang nangyari. Siraulong boyfriend. Nagalit si Jen at sinabing, ang gusto niya ay makauwi na subalit nagalit si Richard kaya sinampal siya nito. Napahiga siya sa sahig dahil sa sampal. Nang palabas na ng kwarto si Richard ay agad siyang tumayo at tumakbo palabas ng rest house. Agad naman siyang hinabol nito pati ng dalawa nitong kaibigan. Medyo malayo na ang natatakbo ni Jen subalit napatigil siya dahil sa harapan niya ay isang bangin, dahil doon ay naabutan siya ng tatlong humahabol sa kanya. Kinausap siya ni Richard at pumapayag na ito na makauwi na siya. Kaya agad nitong kinuha ang kanyang cellphone at kunwaring tinawagan ang piloto ng chopper subalit bigla na lang niyang tinulak sa bangin si Jen. Sa ilalim ng bangin,
ipinapakita naman na masama ang pagkakabagsak ni Jen dahil natusok siya sa tiyan ng isang motto-list na puno. Dahil sa mga nangyari, ay nagbabangayan na ang tatlong magkakaibigan at napag-usapan nila na kailangan nilang linisin ang mga ebidensya pati na rin ang katawan ni Jen. At dito nga ay pinapakita na sinusunog na ni Richard ang mga natirang gamit ni Jen, at pinakita rin na kausap sa telepono ni Richard ang tunay niyang asawa, babae rong fuckboy. Sa kabilang banda nalaman natin na hindi pa pala patay si Jen subalit napakahirap ng sitwasyon niya, kahit ganun ay nakaisip pa rin siya ng paraan kahit na sobrang sakit at nahihirapan siya. Inabot niya ang kanyang headset para makuha ang lighter na nasa lupa, nang makuha na niya ito ay agad niyang sinindihan ang puno kung saan siya nakatusok gamit ang tuyong dahon. Hindi nagtagal ay naputol na ang puno, subalit pati ang likod niya ay nasunog din. Narinig ni Jen na may paparating kaya agad siyang nagtago sa ilalim ng bangin para hindi siya makita. Sa kabilang banda ipinakita na nagulat ang tatlo dahil nawala ang katawan ni Jen sa ilalim ng bangin. Nagpanik si Stan at agad naman siyang pinakalma ni Richard at sinabing hanapin si Jen sa paligid dahil hindi pa ito nakakalayo, kaya agad naman silang umalis. Kinagabihan ay narating na nila ang pinagbagsakan ni Jen sa ilalim ng bangin, nakita nila ang nagkalat na dugo kaya sinundan nila ito, hanggang makarating sila sa gilid ng ilog at dito nga ay naisipan nilang maghiwa-hiwalay para mabilis ang paghahanap. Sa kabilang banda ipinakita naman si Jen na tumatakbo sa gitna ng ilog para hindi siya masundan dahil sa kanyang dugo, nakita niya na may papalapit sa kanya kaya nagtago siya sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal sa kalayuan, ay nakita niya si Dimitri na nakatalikod at umiihi. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa makuha niya ang baril nito. Tinutukan niya ito ng baril, subalit nang kinalabit na niya ang gatilyo ay nalaman niya na wala pala itong bala, agad namang inagaw ni Dimitri ang baril saka siya sinampal at bumagsak sa lupa. Nag-report naman kaagad si Dimitri sa kanyang mga kasama at sinabing nahuli na niya si Jen, bigla naman napanatag ang loob ni Stan nang marinig niya ang sinabi ni Dimitri, para siyang natanggalan ng tinik sa lalamunan. Habang pinapahirapan naman ni Dimitri si Jen sa pamamagitan ng paglunod dito, subalit ang hindi niya alam ay nakuha na pala ni Jen sa tagiliran niya ang kanyang kutsilyo kaya agad siyang sinaksak ni Jen sa mukha, hanggang sa hindi nagtagal ay nawalan na siya ng hininga. Buti nga sayo, manyakol ka kasi. Kinuha ni Jen ang sasakyan ni Dimitri at umalis. Hindi rin nagtagal ay naubusan ng gas ang sasakyan kaya napilitan siya na maglakad ulit, hanggang makakita siya ng isang kuweba at dito siya nagpahinga. Iniisip niya kung paano niya tatanggalin ang kahoy na nakatusok sa tiyan niya, hanggang makita niya ang kwintas niya. Naalala niya ang itinagong gamot dito kaya nagbabaka sakali siyang mababawasan nito ang sakit na nararamdaman niya, kaya agad niya itong kinain kahit hindi niya alam ang epekto nito. Hindi rin nagtagal, ay umapekto na kaagad ang gamot, nagsimula na siyang mag-hallucinate, hindi niya rin maramdaman ang katawan niya, kaya ginamit niya ang pagkakataon para tanggalin ang kahoy sa tiyan niya at saka ito sunugin para magsara ang sugat, hindi rin nagtagal ay nakatulog siya. Kinaumagahan habang naghihilamo si Stan ay nagulat siya dahil biglang lumitaw sa harapan niya ang bangkay ni Dimitri, nagsisigaw siya sa galit dahil hindi niya akalain na mangyayari iyon sa kaibigan niya. Nilagyan ito ni Richard ng bato pampabigat, sa kanila ulit itinapon sa ilog, pagkatapos saka sila umalis para hanapin ulit si Jen. Sa kabilang banda ay pinakita na nagising na si Jen, nakita niya ang sugat niya na naghilom na at napansin rin niya ang nagmarka na tato na agila sa tiyan niya, at dahil yun sa lata na ginamit nito. Sinubukan niyang maglakad at nagulat siya nang bigla na lang lumitaw sa harapan niya si Richard, at agad siyang binaril, subalit panaginip lang pala iyon ni Jen. Lumabas siya ng kuweba at na-realize niya na kahit saan siya magpunta ay susundan pa rin siya ni Richard at Stan kaya nagpasya siya na makipagsabayan na rin sa kanila. Sa kabilang banda, ipinakita naman na nag-uusap si Richard at Stan, na pagpasyahan ulit nila maghiwalay para hanapin si Jen, ang hindi nila alam ay nakikita pala sila nito at naghihintay lang ng pagkakataon para makalapit at tapusin sila. Una niyang sinundan si Stan, at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay agad niya itong binaril, dahil nga sa hindi niya pa kayang i-handle ang baril at sa lakas ng impact nito ay tinutulak siya pabalik.
Agad siyang lumapit sa sasakyan at nalaman niya na hindi niya ito napuruhan, isinundan niya ang patak ng mga dugo, at sa di kalayuan ay pinakita si Stan na may tama sa balikat, sinubukan niya na talian ang kanyang sugat gamit ang kanyang medyas, upang tumigil ang pagdurugo at para na rin hindi siya masundan nito. Sa kabilang banda ay sinusundan pa rin ni Jen ang mga patak ng dugo ni Stan, subalit sa hindi kalayuan ng kinatatayuan niya nalaman niya na wala ng patak ng dugo. Kaya agad siyang nagmasid sa paligid, subalit hindi niya napansin na nasa likod niya na pala si Stan, at agad siya nitong binaril. Maswerte namang sa tainga lang siya nito tinamaan, pinilit naman niyang bumangon at tumakbo, agad naman siyang hinabol ni Stan subalit naapakan niya ang bubog na iniwan ni Jen. Nagsisigaw siya sa sakit, pinipilit niya tanggalin ang bubog sa paa niya hanggang sa hindi nagtagal ay natanggal rin niya ito. At dahil nga hindi na niya kaya pang tumakbo ay bumalik muna siya sa kanyang sasakyan, at saka siya nag-drive at muling hinabol ito. Sa di kalayuan ay pinapakita na tumatakbo pa rin si Jen hanggang sa marinig niya ang sasakyan na papalapit sa kanya, agad niya naman itong binaril sa una at sa pangalawang beses ay hindi niya ito tinamaan, subalit sa pangatlong pagkakataon ay nagtagumpay siya at tinamaan niya ito sa ulo. Kinuha niya ang sasakyan ni Stan dahil ang sunod niyang pupuntahan ay si Richard. Sa kabilang banda, ipinakita naman si Richard na nakauwi na sa kanyang rest house, agad naman itong naligo dahil sa sobrang init at pagod na nararamdaman nito. Habang naliligo siya ay meron siyang narinig na ingay sa labas ng bahay niya, agad naman niya itong pinuntahan at hinanap sa paligid subalit wala siyang nakita, ngunit nang pagharap niya ulit sa salamin ng bahay niya ay nagulat siya, nang makita niya si Jen na nakatayo at nakahanda ng bumaril. Hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Jen at agad na nagpaputok, tinamaan siya sa tiyan at sumisigaw sa sakit, sinubukan niyang gumapang papalayo at magtago sa isang kanto, para abangan at barilin si Jen. Habang si Jen naman ay patuloy pa rin sa paghahanap sa paligid, at nang malapit na silang magkaharap ay bigla siyang napatigil nang makita niya ang tumatagas na dugo sa gilid sa unahan niya. Nalaman niya na nakaabang na sa kanya si Richard kaya agad siyang bumalik para ito naman ang tambangan niya, subalit agad naman itong nalaman ni Richard dahil napansin din ito ang kanyang dugo, kaya agad itong umalis sa kinatatayuan niya. Nagulat naman si Jen nang makita niya na wala na ito sa pwesto niya, kaya agad itong nagmasid sa paligid. Ang hindi niya alam ay inikutan din siya nito, nang magkita sila agad silang nagpalitan ng putok hanggang naubusan na ng bala si Richard, kaya hinabol niya na lang ito para hampasin ng dala niyang baril. Habang patuloy silang naghahabulan ay bigla naman nadulas si Jen dahilan para maabutan siya nito at agad naman itong hinampas sa ulo, saglit namang nahilo si Jen. Habang sinasakal siya nito, sinubukan niyang abutin at tusukin ang sugat ni Richard gamit ang kanyang kamay, nang dahil doon ay nabitawan siya nito dahil sa matinding sakit, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na kunin ang kanyang baril at agad naman niya itong naitutok sa katawan ni Richard, sa kanya kinalabat ang gatilyo ng kanyang baril. Nang makita na niya itong tumamba ay nakahinga na siya ng maluwag, pinipilit niyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita na nakatayo siya habang hinihintay ang papalapit na chopper. At dito na po nagtatapos ang magandang pelikula at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyo ho sanang kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago pang video kagaya nito. Maraming salamat po.